Pag-usapan natin ang parricide at infanticide. Ano nga ba ang ibig sabihin ng parricide at infanticide? Unahin natin ang parricide. Kapag sinasabi natin na parricide, the crime committed by any person who kills their legitimate or illegitimate father, mother, or child, or any of their legitimate ascendants, descendants, or their legitimate spouse. Pag sinasabi natin na legitimate, ito ay anak sa loob ng kasal. Ang legitimate child ay isang anak na ipinanganak o pinaglihi habang kasal ang kanyang mga magulang. Ang illegitimate naman, ito ay anak sa labas ng kasal. Ang illegitimate child naman ay isang anak na ipinanganak o pinaglihi kung kailan hindi kasal ang kanyang mga magulang. Ang tinatawag naman natin na ascendants, ito naman yung mga kamag-anak mo pataas. Sila yung mga magulang, mga lolo at lola sa tuhod at pataas pa. Ang descendants naman, ito naman mga kamag-anak mo pababa. Sila ang iyong mga anak, apo, or apo sa tuhod at pababa pa. Meron naman tayong tatlong elemento ng parricide. Una, a person was killed. Dito, may totoong taong namatay o pinatay. Ito yung tinatawag natin na corpus delicti o patunay na krimen. Number 2, the deceased was killed by the accused. Dito, ang mismong akusado ang may gawa o dahilan kung bakit namatay ang biktima. Number 3, the deceased is the father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate, or a legitimate ascendant, descendants, or the legitimate spouse of the accused. Dito naman, ito ang pinaka-importanteng element na nagpapaiba sa parricide sa ordinaryong murder o homicide. Kailangan ang pinatay mo ay ang iyong tatay, nanay, anak, legitimate at illegitimate yun legitimate na lolo, lola, apo, o kaya naman ay mga legal mong asawa. Yan ang parricide. Dadako naman tayo sa infanticide. Kapag sinasabi naman natin na infanticide, the crime committed by any person who kills a child who is less than 3 days old o under 72 hours old. Ang pinaka-importante na titignan dito ay ang oras o araw kung kailan namatay ang isang bata. Meron tayo ditong tatlong elemento din. Una, a child was killed. Dito, may sanggol na totoong namatay o may sanggol o bata na totoong namatay. Ang twist dito sa totoong buhay, kailangan mapatunayan ng mga medical legal expert na ang bata ay isinilang na buhay o born alive. Ibig sabihin, nakakahinga siya o nagkaroon ng sariling tibok ng puso sa labas ng sinapupunan bago siya namatay. Kasi kung patay na nung lumabas, ibang usapan na yon. Kasi pwede siyang pumasok sa abortion o iba pang legal issues. Number 2, the child was less than 3 days, 72 hours old at the time of the killing. So less than 3 days or less than 72 hours. Ito yung binabanggit natin na countdown kung eksaktong 71 hours old ang baby nung nangyari ang krimen, pasok ito sa infanticide. Pero papaano naman kapag naging 4 na araw na ang baby? Doon nagbabago ang kaso. Kung ang magulang ang pumatay sa 4-day-old na baby, magiging parricide na ito. Kung stranger naman, pwedeng maging murder, kaya critical talaga ang oras dito. Number 3, the child was killed by the accused. So can be the mother, a relative, or a stranger. So dito naman, ang akusado ang mismong may gawa ng krimen. At mapapansin nyo na dito ibig sabihin kahit sino pwedeng makasuhan ng infanticide. So hindi tulad ng parricide na kailangang kamag-anak ka kahit kapitbahay o hindi kakilala ang pumatay sa sanggol na wala pang 3 araw ang edad, infanticide pa rin ang tawag sa krimen na ito. So sa infanticide, ang pinaka-importanting titignan dito ang oras o araw kung kailan namatay ang sanggol o kung kailan pinatay ang sanggol. Meron tayo ditong senaryo na sasagutin natin. Subukan natin sagutin. Babasahin ko. Juan and Maria are legally married during a heated argument. Juan grabs a knife and stabs Maria, causing her death. Dito, makikita mo pa lang na sa word na legally married, alam mo na ang magiging sagot dito ay parricide. Ang magiging sagot dito ay parricide. Kasi si Juan at Maria
legally married sila. So dito pa lang titingnan natin yung naging relasyon nila. Kaya magiging sagot ay parricide. Number 2, a young woman secretly gives birth in a bathroom. An hour after delivery, out of fear and panic, she wraps the newborn baby in a plastic bag and throws it in a trash bin, causing the baby to suffocate and die. So pag titignan pa lang natin dito, yung oras. Yung mag-ina sila. Yun yung relasyon nila, mag-ina sila. Pero, sinasabi dito, an hour after delivery. So dito pa lang, less than 72 hours namatay yung bata, less than 72 hours. So, hindi sa lampas sa 72 hours, kaya ang magiging sagot dito ay infanticide. Infanticide. Yes, mag-ina po sila, pero ang sinasabi dito, an hour after delivery, so less than 72 hours minatay yung bata, kaya papasok siya sa infanticide. Sunod, dito naman, Arthur marries Bianca in a legal church wedding. 3 years later, without annulling his first marriage, Arthur secretly marries a second wife, Clara, so making the second marriage illegal and bigamous. One day, Arthur and Clara get into a massive fight and Arthur kills Clara. Ano sa tingin nyo ang magiging sagot dito? Ito ba ay infanticide, murder, homicide, o parricide? Siyempre, dito pa lang, hindi na magiging sagot ang infanticide. Pero ano magiging sagot dito? Parricide, murder, o homicide? Comment below your answer.